po ba, may nakita po tayong post mga kababayan na dito po sa Abante, TNT Tunay na Tabloidista, patungkol po sa sinasabi po nitong si Martires. Kung matatandaan nyo, di ba ang sabi ni Secretary or ni Ombudsman Boying Remulla, ano daw, nagsimula daw yung matinding korupsyon dito po sa ating bansa, buhat daw mga kababayan nung hindi na nagkakaboses. Ito daw pong dating ombudsman at buhat nung nanahimik po etong si Martires. So ngayon, ang sabi po dito mga kababayan ni Martires, mabubukulan ka. Martires itinago mga desisyon para iwas korupsyon. Yan po yung sabi ni Martires mga kababayan. Sabi po dito, ito daw, ibinunyag ni dating ombudsman Samuel Martires na pinanatili niyang pribado ang mga desisyon ng kanyang tanggapan para hindi maibenta ang mga ito ng mga tao sa loob nito. Sa panayam, sa programa, The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Martires na maraming beses na raw kasing nangyayari na ibinebenta ang mga rekomendasyon pabor sa mga respondent. Ibinahagi niya ang modus na ginagawa umano kung saan ginamit niya ang pangalan ng host na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Sabi daw dito mga kababayan ni Martires, eto daw, yung ginagawa ko hindi dapat malaman ni Attorney Trixie. Why? Baka kapag ka nalaman ni Attorney Trixie, ibenta yung ginagawa ko. All Attorney Trixie has to do, if my recommendation is favorable o pumapabor daw mga kababayan to the respondent. Look for the respondent and tell the respondent, gusto mo manalo sa kaso mo? Bigay ka lang ng 20 million or 21 million mga kababayan. It happens several times. Ako nang bahala kay ombudsman. Wala namang kaalam-alam yung ombudsman, paliwanag ni Martires. So ngayon mga kababayan, ito isipin nyo. Kung sinasabi ni Martires na nagkakaroon ng bentahan mga kababayan ng kaso sa halagang 20 million pesos, ibig sabihin matagal na po palang alam niya yan. Bakit po siya nanahimik? Eh di ba sa kanyang bibig po nang galing yan na kung saan mga kababayan nagkakaroon ng bentahan ng kaso na nagkakahalaga ng 20 million pesos mga kababayan, bakit wala siyang ginawang aksyon? Noong mga panahon na yon, di ba mga kababayan, kung iisipin nyo, mas kaduda-duda pa ang mga nagiging takbo ng investigasyon ng ombudsman kung walang alam ang taong bayan dyan. Kung hindi updated, ang mamamayang Pilipino, doon nga mas may nagaganap na krimen o korupsyon kapag ka pailalim o palihim yung nagiging desisyon mga kababayan. Ano po at hindi alam ng taong bayan, sa madalit salita, walang transparent. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, isa umano sa mga kaso ay naganap sa Batangas kung saan may sangkot na 25 million. Nauwi umano ito sa pagbabalik ng pera matapos magbago ang desisyon ng ombudsman. Ang delikado lang doon, which happened in one case na nirevise ng ombudsman yung recommendation ng investigating officer, yung findings. So medyo nagbalik ng 25 million doon sa kaso na yon. This is a case somewhere in Batangas. Yon ang nakakatakot doon. So hindi pwedeng sabihin mo yung ginagawa mo. Otherwise, mabubukulan ka. Giit ni Martires mga kababayan. Sabi pa dito, matatandang inilantad ng kasalukuyang ombudsman na si Jesus Crispin Remulla na secret decision umano ang ginawang pagbasura ni Martires sa mga kasong reklamo laban kay Senator Joel Villanueva. Kaugnay ng umano'y maling paggamit ng priority Development Assistance Fund na nagdulot ng kontrobersiya mga kababayan. So ngayon, kung kayong tatanungin, mga kababayan, eto malaya po kayo makapag-comment. Kung kayong tatanungin sa inyong palagay, saan ba mas nagaganap yung matinding korupsyon? Kapag ba ginagawa yung isang bagay ng palihim at hindi isinasa publiko at walang transparent? Or yung lahat ng ginagawa ng ombudsman transparent at alam ng taong bayan? So sa inyong palagay, saan mas nagaganap yung matinding korupsyon? Di ba kapag kapalihim, yung nagiging transaksyon mga kababayan, kapag matipid yung pagbibigay ng ombudsman ng ginagawa nilang trabaho sa publiko, doon pa nga mas nagaganap yung matinding korupsyon Kapag walang kaalam-alam ang taong bayan kasi walang idea ang mamamayang Pilipino sa ginagawa ng ombudsman. Unlike ngayon na sobrang transparent ni dating secretary, DOJ secretary
Boyeng Remulla, mga kababayan, na isa publiko lahat ng ginagawang trabaho ng ombudsman. So ngayon kung titingnan nyo, alam pala ni Martires na matagal nang may suhulan na 20 million, bakit hindi po siya umaksyon? Bakit hindi niya po, mga kababayan, hinanap yung mga taong nanunuhol ng 20 million pesos para po makaligtas sa kanilang mga pananagutan? Alam nyo, konti na lang iisipin ko na yung idinismiss ni Samuel Martires ng palihim, baka kaya idinismiss niya ng palihim yan. Dahil nasuhulan siya ng 20 million pesos. Eto tayo, nagtatanong lang ha, kasi sa kanyang bibig po nang galing yan, na may nangyari daw pong suhulan na nagkakahalaga ng 20 million pesos. So ito, i-play po natin. Now, why is it na sinasabi niya, bakit hindi alam na ibang grupo yung existence ng motion for reconsideration? Dahil yung ginagawa ko, hindi dapat malaman ni Atty. Trixie. Why? Baka pag nalaman ni Atty. Trixie, ibenta yung ginagawa ko. All Atty. Trixie has to do, if my recommendation is favorable to the respondent, look for the respondent and tell the respondent, gusto mo manalo sa kaso mo? Alam nyo, minsan habang nagsasalita dito si Martires, mga kababayan, napapatingin ako sa reaction ni Franklin Drilon. Kasi mga kababayan, kung iisipin nyo ano namang ikinakatakot mo kung isa publiko mo yan? Mas maganda nga kung may sumubok na manuhol o kung may sumubok na makialam sa rekomendasyon ng kaso. Isa publiko mo rin para taong bayan na mismo maghatol sa mga yan. Diba? Ano yung kinakatakot mo na malaman yung ginagawa mong trabaho? Kung tapat ka naman sa tungkulin mo bilang ombudsman, wala kang dapat ikatakot, lalo na kung mabigat yung kalaban mo at kayang-kaya kang suhulan. Kung isa sa publiko mo yan at alam ng taong bayan kung sino yung mga taong nanunuhol na yan, o di mas madali para sa taong bayan na kilalanin kung politiko man yan or hindi. At mas madali sa taong bayan na punahin yung mga tao na yan. Diba? Pero na lamang kung kasabwat ka, tumatanggap ka ng suhol, yun lang, dun lang magkakatalo. Ano po, mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Bigay ka lang ng 20 million. It happened several times. Bigay ka lang 20 million, ako nang bahala. Okay, tanyo, yung reaction ni dito. Laki ombudsman, bigay ka 20 million, wala namang kaalam-alam yung ombudsman. Ang delikado lang doon, which happened in one case, ni-reverse ng ombudsman yung recommendation ng investigating officer, yung findings. So medyo may nagbalik ng 25 million doon sa kasong yon. This is a case somewhere in Batangas. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, hindi na naman kasi kailangan pang umabot sa may manunuhol kung transparent lang talaga yung ginagawang trabaho ng ombudsman. Hindi na naman aabot yan sa may manunuhol pa ng mga politician o mga taong may kaso sa ombudsman. Kasi matatakot na yung mga yan na manuhol o sumubok manuhol. Bakit? Kasi napaka-transparent ng tao na ito. Baka pag nanuhol tayo, isa publiko yan, malaman ng taong bayan yan, malaman pa yan ng iba't ibang hukuman na ganito yung ginagawa natin. Di lalo tayo nalintikan. Ang problema nga lang, kapag katahimik kasi yung ombudsman, talagang hindi nyo ba napapansin, mga kababayan, buhat nung nanahimik itong si Martires, lumaganap yung korupsyon. Yung mga politiko natakot, saglit na matakot gumawa ng mga pangungulimbat ng pera ng mamamayang Pilipino, gumawa ng iba't ibang klase ng labag sa batas, ngayon nagsipag gumawa ng mga labag sa batas. Kasi nga, mga kababayan, alam nila na hindi sila tatamaan sa ombudsman nung panahon ni Samuel Martires. Kasi nga, tahimik, mga kababayan, si Martires noong mga panahon na yon. Matipid ang binibigay na impormasyon sa publiko. Paano nga naman hahabulin ng taong bayan yung mga politikong kurap kung walang kaalam-alam ang taong bayan kung sino yung hahabulin nila? Diba? Kaya tama rin yung sinasabi, mga kababayan, ni Ombudsman Boyeng Remulla, na nagsimula lang lumaganap ang matinding korupsyon dito po sa ating bansa, buhat, mga kababayan, ng nanahimik, ito pong si Samuel Martires. Dito nga magtataka kayo diba? Kaya daw hindi niya isa publiko kasi may nangyari daw na nagkasuhulan ng 20 million pesos. O bakit hindi mo hinanap yung mga nanuhol? May alam ka pala sa pangyayaring yan. O bakit hindi mo inuna yung mga yan? Diba, kung kilala mo yung mga tao na nagpapasuhol dyan sa ombudsman at yung mga tao na nanunuhol,
O bakit hindi mo pinagkukulong yung mga yan o pinagkakasuhan yung mga yan? Eh may alam ka pala. Di ba bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Kung kailan na napaka-transparent ng ombudsman. Ano po at wala ka na sa posisyon mo. Anyway, tuloy pa natin. gas, you know. Yun ang nakakatakot doon. So, hindi po pwedeng sasabihin mo yung ginagawa mo eh. Otherwise, mabubukulan ka ha. Now, why is it na sinasabi niya, bakit hindi alam na ibang grupo yung existence ng motion for reconsideration? Dahil yung ginagawa ko, hindi dapat malaman ni Atty. Trixie. Why? Baka pag nalaman ni Atty. Trixie, ibenta yung ginagawa ko. Lay natin ang All diretso. Atty. Trixie has to do, if my recommendation is favorable to the respondent, look for the respondent and tell the respondent, gusto mo manalo sa kaso mo? Bigay ka lang ng 20 million. It happened several times. Bigay ka lang 20 million, ako nang bahala kay ombudsman. Siguro kaya may idea siyang ganyan, baka nangyari na sa termino niya, sa term po niya yan. Na baka nasuhulan siya ng 20 million pesos kaya siguro may mga lihim na desisyon etong si Samuel Martires. Anyway, tuloy pa natin. Bigay ka 20 million, wala namang kaalam-alam yung ombudsman. Ang delikado lang doon, which happened in one case, ni-reverse ng ombudsman yung recommendation ng investigating officer, yung findings. So medyo may nagbalik ng 25 million doon sa kasong yon. This is a case somewhere in Batangas, you know. Yun ang nakakatakot doon. So hindi po pwedeng sasabihin mo yung ginagawa mo eh. Otherwise, mabubukulan ka ha. Ayan. Mga kababayan, kung kayong tatanungin, pabor ba kayo sa ginawa ni Martires nung panahon po ng kanyang term? Na saglip na sabihin sa publiko at magkaroon siya ng transparent sa publiko, mas pinili po niyang manahimik dahil daw po, ang katawiran niya dito meron daw siyang idea na kapag isinapubliko lahat ng ginagawa nilang trabaho at mga desisyon po niya ay pwede daw po siyang mabukulan sa pamamagitan ng ano. Dahil nga daw po mga kababayan, uso daw ang bentahan sa madalit salita ng impormasyon at uso daw ang bentahan ng rekomendasyon para ma-dismiss yung kaso ng isang respondent mga kababayan. Eh kayo, naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Samuel Martires about po do sa 20 million pesos na suhulan? Kaya daw po mas pinili niya na manahimik mga kababayan. Ayan kaya mas pinili niya na manahimik daw. Kasi nga, may nabalitaan daw siya na 20 million na suhulan mga kababayan for recommendation na ma-dismiss yung kaso ng isang nasasakdal dyan po sa ombudsman. Eh kayo, naniniwala ba kayo doon? Ako, sa totoo lang mga kababayan, ang opinion ko dyan, kung ako po tatanungin nyo, may alam pala siya, may idea pala siya na may nangyayaring suhulan na ganyan. Eh dapat may sinampulan ka nung panahon na ikaw ang nasa ombudsman. Dapat sinampulan mo yung mga yan, yung mga nanunuhol at yung mga nagpapasuhol. Para na sa ganon, alam ng taong bayan kung sino yung hahabulin nila. Eh bakit ngayon mo lang sinasabi yan? So ngayon, para sa akin mga kababayan kung ako po tatanungin nyo, mukha atang sablay dito, si Martires, mukha atang inilaglag niya mga kababayan, yung kanyang sarili dito. Dahil kung babasahin nyo yung mga komento dito, ang sinasabi ng taong bayan ng mga nag-comment po dito, alam mo pala na may ganyan, bakit hindi mo tinrabaho nung panahon na ikaw ang nasa ombudsman? Kaya ako sa totoo lang mga kababayan, mas bilib pa rin ako sa ginagawang trabaho ngayon ng ni Secretary Boying na ngayon ay ombudsman na kung saan napaka-fully transparent po ng ginagawa nila. Kada may bagong update na maiibalita sa publiko, ibinabalita nila na ganito yung gagawin natin trabaho. Ganito yung gagawin nating hakbang. Kakasuhan na natin sa mga susunod na buwan si ganito, si ganyan. Kasi at least nagkaka-idea ang taong bayan kung sino yung mga possible na makukulong. Unlike dito na sobrang tahimik ng ombudsman noong mga panahon na siya po yung naando doon. Napakanipis, napakatipid magbigay ng impormasyon sa taong bayan. Anyway, mga kababayan, ituloy pa po natin yung usapin na yan. Dito pa mga kababayan, sa isa pang topic na nakakaloko na nakita po natin kanina. Kasi kung titingnan nyo kung kay Martires mga kababayan, kung si Martires ay kaya naging tahimik dahil may nabalitaan na 20 million pesos,
Dito mga kababayan, maniniwala ba kayo na ang SALN lamang ni Chis Escudero ay nagkakahalaga ng 18.8 million pesos? Naniniwala kayo dyan? Naniniwala kayo mga kababayan na ito yung kabuuang laki ng SALN ni Chis Escudero na nagkakahalaga ng 18.8 million pesos mga kababayan yung total asset po niya. Diba? Ito talaga, isa sa pinaka nakakaloko. Kung nakakaloko na yung sagot kanina ni Samuel Martires mga kababayan, ito mas nakakaloko to. Dahil biruin nyo yung total asset o yung total na nilalaman ng SALN ni Chis Escudero mga kababayan nagkakahalaga lamang po ng 18.8 million pesos mga kababayan. Alam nyo sa totoo lang mas bumibilib pa ako dun sa mga naglabas ng totoong yaman nila. Katulad din na Senator Ping Lacson, kita nyo naman kung gaano kalaki yung yaman po niya. Hindi na rin nakakapagtaka dahil ilang dekada na rin po sila na nagtrabaho mga kababayan at nagsilbi sa bayan. Ngayon, kung makikita nyo naman yung kay Raffy Tulfo at kay doon sa kanyang asawa mga kababayan na umabot ng 1 billion pesos, yung total asset po niya, hindi na rin nakakapagtaka dahil alam naman po natin na bago naging senador, si Senator Raffy Tulfo, alam naman po natin mga kababayan kung gaano karami yung social media account niya at kung gaano kalaki yung kinikita ng isang Raffy Tulfo sa pagiging isang, alam nyo na, radio broadcaster na kung saan tinatangkilik ng sambayan ng Pilipino yung mga programa po niya sa Arteya. So ngayon, hindi na rin po nakakapagtaka na ganun kalaki yung asset po nila. So ngayon, dito talaga mga kababayan, ito talaga yung isang nakakaloko. Maniniwala kayo, 18.8 million pesos lang yung asset ni Chis Escudero. Baka nga 2 bag lang to ni Miss Heart Evangelista mga kababayan. Baka 2 Hermes lang to o 3 Hermes lang to. Diba? Yung ganito kalaking asset. Biruin nyo, nung 1994, ang total na asset lamang po ni Chis Escudero nagkakahalaga ng 213,000. Niniwala kayo dyan, bago noong 2011, 1 million lang yung total asset po niya. Tapos nung 2011 uli, nadagdagan ng 333,000 pesos mga kababayan. Bago ito, nung 2022, 60,000 pesos yung asset ni Chis Escudero. 2022, nadagdagan uli ng 220,000 pesos mga kababayan. Tapos, nung 2022 ulit, nadagdagan ulit ng 360,000 pesos bago po nung mga various years. Ito na po yung lumaki ng 4.9 million pesos yung kanyang asset, and then nung tututali na mga kababayan, nagkakahalaga lahat-lahat yung total asset po niya ng 18.8 million pesos. Ganyan po kalaki, ganyan po kaliit. Kung titingnan po natin sa katulad ni Chis Escudero, yung asset po niya, total asset po niya, lahat daw po ng yaman niya. So ngayon, mga kababayan, para sa akin, hindi po kapanipaniwala ito. Kasi kung pagbabasihan po natin mga kababayan, yung marangyang pamumuhay ng kinakasama ni Chis Escudero, talagang hindi po kapanipaniwala. Kaya nga bumibilib pa rin ako doon sa mga politiko na inilalabas talaga kahit gaano kalaki yung nilalaman ng kanilang mga total asset mga kababayan ng kanilang SALN. Kasi yon kahit papaano masasabi natin na inilabas na nila kung ano man yung mga naipundar nila pamula pa noon. Unlike dito, kay Chis Escudero na 18.8 million pesos lang yung inilabas po niya. Ito yung isa sa nakakaloko mga kababayan para sa akin. Grabe naman. Ganito na ba kababa ang tingin ni Chis Escudero sa mga kababayang Pilipino po natin para utuin ng ganito? Kasi kung titingnan nyo, sabi dito, wait lang. Sa Abante to Sabi dito, tingnan, aabot sa mahigit 18.8 million ang total net worth ni Senator Francis Chis Escudero. Yan po yung sabi dito mga kababayan. So ganyang kalaki po yung total net worth ni Chis Escudero. So kayo,
Kung kayo tatanungin mga kababayan, naniniwala ba kayo? Dito po sa inilabas na salin ni Chis Escudero. Kasi sabi dito ng mga nagko-comment, oh, wag kami forthwith. Di naman kapanipaniwala yan. Mahal nga binigay na singsing. Kay Heart daw mga kababayan. Baka bilyon, hindi milyon. O di ba? Kasi mga kababayan, yung singsing na nga lang. Yung mga mararangyang bags na nga lang ni ano, di ba? Doon pa lang magtataka na kayo eh. Kaya hindi po talaga kapanipaniwala etong inilabas na salin ni Chis Escudero. Anyway, mga kababayan kayo, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan at ituloy po natin itong usapin po natin dito pa sa isang mainit na balita na nakita po natin na kung saan, ayon po sa People's Tonight, mga kababayan, may ibinunyag daw etong si Senator Erwin Tulfo patungkol daw po dun sa isang abogado na nadisbar. Ano po na nagsampa mga kababayan ng co-warranto petition laban po sa kanyang citizenship. So ngayon, sabi po dito, basahin po natin. Ang source po natin yung People's Tonight. Ito daw. Ito ang ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo tungkol sa individual na naghain ng co-warranto petition laban sa kanya na kini-question ang kanyang citizenship. Yan po ay disbarred na lawyer na po yan. Dati rin pong kasamahan namin sa media. Nakakasama ko pa po yan sa People's Journal saad ng senador. Iginit ni Senator Erwin Tulfo na makailang beses nang inihain ng parehong tawang petisyon na paulit-ulit pa rin umanong ibinabasura ng Commission on Election. Alam niyo siguro mga kababayan, ito yung etong abogado na ito na nadisbar, ito yung mga kababayan, ito yung kalbo siguro na abogado. Nakalimutan ko lang kasi yung pangalan. Na minsan maka-Duterte, minsan kumakampi sa administrasyon, minsan maka-Duterte uli. Alam nyo, hindi nyo alam kung saan papanig. Kasi nga namamangka sa dalawang ilog. Sa totoo lang mga kababayan, itong abogado na ito, nung una nagmamagaling, kaso nga lang sa sobrang dami, na ang kasinungalingan na pinagsasasabi, na disbar. Ano po, tapos ngayon tinatawag yung sarili na engineer na lamang kasi nga hindi na po siya abogado dahil nga na-disbar po siya. So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, nung una pa lamang po, yung pag-file sa division level, nag-submit na po kami ng certification from the US Embassy that stating Erwin Tulfo is not an American citizen. Saad pa ng senador. Siguro pang-content po yan. Nagandahan po yata siya. Nung unang pag-file niya po ng kaso, mataas po yung views niya for YouTube. Siguro mga kababayan, alam ko na. Kilala ko na kung sino to. Siguro ang tinutukoy dito yung si Toto Kausing. Si Toto Kausing kasi mga kababayan, yan yung tumistigo ata dati sa Quadcom na kung saan napahiya po kay Congressman Luis Tro. Diba, sinupalpal ni Congressman Luis Tro yan sa Quadcom nung tumistigo laban po ata mga kababayan kay dun sa issue ng Pogo eh. Tumistigo siya doon, napahiya siya doon kasi nga akala naman ni Congressman Luis Tro yung dalang ebidensya matibay, yun pala hearsay lang yung sinasabi. So siya pala po yung nag-file ng kaso na co-warranto petition pala, laban po dito kay Senator Erwin Tulfo. Sabi pa nga po mga kababayan, ni Senator Erwin Tulfo po dito, dati po yung opisyal ng PBBM. Talaga po siguro mainit na ang ulo niya sa administrasyong Marcos. Kaalyado po tayo. Kaya nga mga kababayan, yan nga po yung sinasabi ko sa inyo na nung una, sumusuporta, binabati ko si PBBM. Pangalawa, sumusuporta sa mga Duterte. Tapos nung nagkakabulgaran na at malapit na makulong si Digong dyan sa ICC, mga kababayan, biglang kumabig ulit sa administrasyon. Tapos ngayon, binabanata na naman ang administrasyon ni PBBM. At dahil nga, kung matatandaan nyo, nung panahon ng Quadcom, napahiya po yan dahil puro hearsay lamang po ang pinagsasasabi nung nakaharap niya etong si Congresswoman Luis Tro, mga kababayan. Kaya nga para sa akin, etong si Toto Kausing, matagal na po itong issue sa kanya. Matagal na po itong ibinabato dito kay Erwin Tulfo. Kasi nga mga kababayan,
alam naman po natin na si Senator Erwin Tulfo ngayon, talagang baboka pagdating mga kababayan sa issue ng maanumalyang flood control. Isa po siya mga kababayan talaga sa nagtatanong kung bakit paulit-ulit na lang yung sistema ng pagbaklas kabit sa mga kalsada. Ano po, nakagagawa lamang pero sisirain na ulit. So ngayon, etong si Toto Kausing mga kababayan, paulit-ulit ding ipinapile yung co-warranto petition laban po dito kay Erwin Tulfo. So ngayon, pakinggan po natin na ito, nakita po nating balita patungkol po sa buwelta ni Senator Erwin Tulfo dito daw po sa co-warranto petition sa kanya ng isang disbarred lawyer mga kababayan. Ito ay play po natin. Hindi nakagulat-gulat para kay Senador Tulfo ang inihaing petisyon laban sa kanya ni Berteni Cosing. Partikular ito sa co-warrant of petition laban sa senador na nakabinbin sa Senate Electoral Tribunal o SET. Paliwanag ni Senador Tulfo, parehong tao na pawang disbarred lawyer ang paulit-ulit na nag-file ng disqualification o DQ case laban sa kanya noong nakaraang kampanya. Ngunit dismiss na anya ang lahat ng mga naturang DQ case na isinampa ng dating abogado laban sa senador. Tagal na kasi talaga nito mga kababayan, na dismiss na ito ng COMELEC kaya nga siya nakatakbo sa pagkasenador. Andin ni Senador Tulfo ang naturang nakabinding petisyon sa SET at handaan niya itong harapin. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa proposed 2026 budget ng Senado, kinumpirma ng SET na may isinampa sa kanilang co-warranto petition noong July 2025. Ayon kay Attorney Elior Anunciacianon, Deputy Secretary ng naturang tribunal, kinuwestiyon sa petisyon ng citizenship o pagkamamamayan ng senador. Pending right now is a petition for co-warranto. So for a case adjudication, we have a petition for co-warranto against one of the members of the Senate filed on July 15, 2025 on the ground of alleged ineligibility due to citizenship. Sa budget presentation ng SET, nakaadang naturang petisyon ay inihain ng isang Berteni Cataluna Cosing laban kay Senador Erwin Tulfo. Kasalukuyan pa niya itong sumasa ilalim sa lahat ng mga kaukulang preliminary actions alinsunod sa naitatag ng alituntunin at panuntunan ng tribunal. Dati na rin kunestyon ang citizenship ni Senador Erwin Tulfo noong siya ay naitalaga bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD noong 2022. Bunsod nito, hindi rin pumasa sa Commission on Appointments ang kanyang pagkakatalaga bilang DSWD Secretary. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alam nyo, ito para sa akin grabe naman itong si Toto Kausing. Kasi biruin nyo hindi, wala siyang kadala-dala mga kababayan. Wala siyang kadala-dala. Nung panahon nakainitan mga kababayan ng issue ng Digamo case, isa po yan sa pinakamaingay mga kababayan. Actually, malimit nga po naming mga kabanggayan pagdating po sa pananaw. Mga kababayan, dahil nga kung matatandaan nyo, nung mga nakaraang nakalipas na 2 taon, binabanatan niya yung administrasyon ni Digong. Nakakatuwa naman. Kasi bumabanat mga kababayan. Ngayon naman, kung matatandaan nyo nung mga kamakailan lang, binabanatan niya administrasyon naman ni PBBM. Tapos ngayon mga kababayan, eto sa totoo lang yung ipinafile niya na co-warranto petition laban po dito kay Erwin Tulfo mga kababayan. Ano po yan? Matagal na po yan at ayan po ay na-dismiss na nga ng COMELEC. Ngayon na nakakapagtaka dito, binubuhay ulit ni Toto Kausing. Kasi biruin nyo pag nagpa-file itong si Toto Kausing ng kaso laban kung kanino man, ibinablog po niya yan. Pag mataas ang views mga kababayan, yun po yung pinagtutuunan niya ng pansin. Ngayon, kung mahina naman po ang views mga kababayan, hindi niya na po iniigi yung ipinail niya na kaso kung kanino man. So parang katulad lang din po ito at walang pinagkaiba doon sa tangka po niyang pagtistigo doon po sa Quadcom. Patungkol po mga kababayan, doon po ata sa issue ng Pogo yon. Na bago po siya tumistigo, dyan po sa Kamara de Representantes, ilang beses po niyang ibinlag. Yan po sa kanyang channel. Ngayon, siyempre, inaabangan siya ng mga taga-suporta niya. Nung pumunta na mismo dun sa hearing ng Quadcom, ang nangyari mga kababayan, nung nakaharap si Congresswoman Luistro, tinatanong ni Congresswoman Luistro kung may dalabang ebidensya, kung may affidavit ba, kung matibay ba yung ebidensya na dala niya. Wala palang ebidensya mga kababayan at puro hearsay lang
yung sinasabi. At yan din mga kababayan ng pagkakaalam ko na na nag-akusa din, nakasabwat itong si Senator Lito Lapid sa Pogo mga kababayan at may kinalaman po doon sa isang mayor. Diyan po mga kababayan sa may Tarlac. Sa may Pangasinan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon mga kababayan, ganun din yung senaryo, wala ding matibay na ebidensya, wala ding sapat na ebidensya. Kaya ang nangyayari, kung matatanda nyo, saglip na abogado pa siya hanggang ngayon, wala po, na disbar po siya. Kasi nga mga kababayan, wala eh. Talagang mahilig mag-akusa itong si Atty. Toto Kausing. Kaya ang nangyari po sa kanya, saglip na manatili po siya sa pagkaabogado, wala, na disbar po siya mga kababayan. So yan po yung istorya dito po mga kababayan sa issue pong ito. Matagal na po yan, na-file. Pagkakaalam ko nga po dyan, hindi sa kinakampihan natin si Erwin Tulfo pero ang pagkakaalam ko kasi dyan mga kababayan, matagal na pong na-file yan, na-dismiss na po yan sa COMELEC. At ngayon, binubuhay ulit ni Atty. Toto Kausing. Siguro bagsak ang views mga kababayan. Ano po? Anyway, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo? Hingil po mga kababayan, dito po sa co-warrant to petition na ipinal ni Toto Kausing, laban po mga kababayan dito kay Erwin Tulfo para ma-disqualified po ito at matanggal sa pagkasenador. So comment below na lamang po.